Yo, yo, yo! Anong balita guys? Back na naman tayo sa panibagong chapter breakdown. Pero bago tayo magsimula, spoiler alert muna. Galing ito sa leaked chapter, hindi pa ito yung finalized official release. Kaya posibleng may magbago pa. Kaya let's go. Sa unang scene ng chapter, makikita agad natin sina Mahito, Maru at Yuji Itadori. At dito pa lang, mukhang napagdesisyonan na nila na itutuloy ang plano ni Maru. Sinabi ni Itadori kay Maru na si Mahito ay sobrang matigas ang ulo at malabong susunod sa mga plano nito. Kaya ang suggestion niya, ako na lang ang lalaban kay Mahito at ikokontrol ko siya para hindi na maging problema pa, pero hindi ko naman siya papatayin. Nung narinig naman ni Mahito ay agad-agad siyang kumilos na parang aatake kay Itadori. Pero bago pa may mangyari, inilipat ni Maru sina Itadori at Mahito papunta sa totoong mundo. At dito na magsisimula ang laban Itadori at Mahito one last time. Pagkatapos ng teleportation, direktang dumampi si Mahito sa lupa at agad naramdam ni Yuji Itadori na may gagawin si Mahito. Parang napre-predict na niya ang kilos nito bago pa man umatake, no? Habang umaatake si Mahito kay Itadori, laking tawa niya, no? Parang matagal na niyang hinihintay ang laban na ito at ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. At yon, naglabas na si Mahito ng massive attack diretso kay Itadori. Ang atake na ito ay sobrang lakas, pwede kang pero alam naman natin kung gaano katibay si Yuji Itadori pagdating sa pagtanggap ng pinsala mula sa kanyang kalaban. Bago pa man matapos ang pag-atake ni Mahito, hindi na siya nag-antay pa. Naghanda na siya gamitin ang domain expansion. Malinaw na malinaw, gusto niyang tapusin ang laban na ito, patayin si Itadori at siguraduhin siya na talaga ang panalo. Ngunit laking gulat ni Mahito, ang kanyang dila at daliri ay naputol na pala. Hindi man lang niya nakita ang pag-atake ni Itadori at hindi man lang niya naramdaman ito dahil dito nakansela rin niya ang kanyang domain expansion. Hindi lang pala dila at daliri ang naputol, kundi halos lahat ng katawan niya. At makikita natin si Yuji na nakatayo lang, hindi gumagalaw. Ang pag-atake ni Itadori ay parang isang multiple cleave attack pero naka-automate dahil hindi man lang siya gumalaw habang isinasagawa ito. Lumapit si Yuji Itadori kay Mahito, parang sinasabi, ganito ka ba talaga kahina, boy? Hindi na makagalaw si Mahito. Dito tinapos ni Yuji Itadori ang laban at kinuha ang isang parte ng ulo ni Mahito. Biglang lumabas si Maru para gamitin ang curse technique at kontrolin si Mahito at sa isang iglap, naging ilaw si Mahito. Hindi man lang nakagalaw si Mahito at hindi man lang nakabawi sa pagka-atake ni Yuji Itadori. Men, ang lakas! Dito muna tatapusin ang video na ito. Kulang pa ang detalye, kaya mag-antay na lang tayo sa full chapter release. Paki-like at subscribe para sa mas maraming videos. Ito ang inyong Boy Anbu. Kita-kits na ulit tayo sa next video. Thank you for watching.